Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Okay, sa lahat na nag-greet sa akin ng happy birthday, salamat po. At sa lahat na nag-share na kailang blessing, huwag kalimutan, nasa baba. Salamat po talaga. And ito na. Kung if we're talking about blessing, I don't know kabibig kung totoo ba itong lebak-lebak natin na si Senator G.V. Ejercito daw di umano ay babaliktad na. Sasali na sa majority block. Woo! Talaga kabibig, ay, nabasa ko lang, na, mga chika-chika lang ba, pero malalaman natin yan sa Lunes. Pero alam niyo naman, maraming mga marites, yung iba nagsabi, coming from a reliable source, mga sabing ganyan. Sabi naman ni Jason, sa 3 daw ang lilipat sa majority block. Woo! So yung Brave 13, ma-add ng another 3, so 60 na silang lahat. Pero sabi na iba, okay na kami sa Brave 13. Yun na, parang grabe yung ano parang very strong yung Brave 13 mga kabibig. Yung natira sa Senado nung panahon ng kaguluhan. Yun daw ang nakikita ng mga tao na matapang na senador na hindi iniwan ang Senado at ipinaglaban kung ano talaga ang totoong nangyari. Very consistent daw yung 13 brave senador. Bravo 13. Bibig. Pero ano itong mga sinasabi nila na meron dang babaliktad from minority papunta sa majority block kung saan ang kanyang leader ay si Senate Alan Peter Cayetano. Well, kung yan naman ang magiging mangyari sa Lunes, why not? As long as, sabi naman Senator Alan Peter Cayetano, kami mga senador sa majority block, ang tanging hangad lang namin ay magserbisyo. At wala kaming, hindi namin gusto yung away. Kasi nung panahon na nagkodets, pinatalsik si Chis Escudero dahil sa kanyang forthwith, later on, nalaman natin na tama pala si Chis at pinanalitan si Chis ni Soto, wala man lang mga pare, wala man lang mga lawyers, wala man lang mga di umano'y mga grupo ng mga matatalino ang nag-aklas, 'di ba? Walang mga pare na nagbigay ng statement nung si Cheese ay pinalitan at si Soto ang Senate President. Walang mga artista ang nag-react, 'di ba? Walang mga uh, religious leaders ang nagbigay ng sentimiento. 'Di ba? Pero ngayon kung si Alan Peter Cayetano, maraming nag-react. Kasi takot kayo na di umano hindi ma-impeach VP Sara. Hindi kayo takot na si Alan ang Senate President. Takot kayo na hindi ma-impeach VP Sara. At the end of the day, Duterte pa rin. Oh. Kaawa-awa naman yung Brave 13, no? Nadamay sa makikitid yung utak na gustong maghiganti sa mga Duterte. Nadamay yung mga inosenteng senador na tanging gusto lang ay magserbisyo. Dahil sa mga utak na mga, ewan ko sa inyo ay kung anong mga connectivity dyan sa utak niyo na puro galit kayo sa Duterte. Pero kabibig ang chika, si Senator J.V. Ejercito daw di umano ay pinipigilan daw ni Iniego Zubel. Oo, bakit pinipigilan ni Iniego Zubel? Ito na si Zubel ayaw kay VP Sara. Ito ha, nabasa ko lang to. Gusto ko lang i-share sa inyo, alam niyo naman. 'Di ba? Ito ay galing sa Visaya Defenders Party List. Ito kabibig, i-share ko lang. Sana magbigay ng statement si Senator J.V. Ejercito hinggil sa issue na ito. Ito kabibig, BBM, ay kay JV itong posto, BBM uploading si Silicad and the Philippine Philharmonic Orchestra performance after the inaugural dinner. Na extra ako with my good friend Iniego Zubel. Pilipino ang bumoto pero oligarko ang sinusunod. Senator J.V. Ejercito nag-abstain dahil sa utos ni Iniego Zubel? Totoo kaya ito mga kabibig? Ito. Ang pagboto ng abstain ni
Senator J.V. Ejercito sa pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi isang malayang desisyon politikal. Ito ay direktang utos ng kanyang matalik na kaibigan at campaign financer na si Inigo Zobel. Totoo kaya ito, kabibig? Ang ugnayan na Senator J.V. Ejercito at bilyonaryong si Inigo Zobel ay isang matibay na alyansa ng kapangyarihang politikal at dambuhalang negosyo sa Pilipinas. Itinuturing ni Ejercito si Zobel bilang isa sa kanyang pinakamalapit na BFF. Patunay rito ang pagiging best man ni Zobel sa kasal ni Ejercito noong 2007. Bakit abstain ang pinili ni J.V. Ejercito? Takot at pag-iingat sa mga Duterte. Kilala ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa matapang na pagtuligsa sa kontrol ng mga oligarko sa politika at ekonomiya. Ang pag-abstain ay paraan ng playing safe upang hindi direktang mabangga ang puwersa ng mga Duterte at maiwasan ang posibleng resback nito sa mga negosyo ni Zobel. Nasa elite network si BBM. Sina Ejercito at Zobel ay kabilang umano sa inner circle at elite network ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang expose ni Senadora Amy Marcos, hayagan niyang pinangalanan si Inigo Zobel bilang bahagi ng tinaguriang Coke Club ng Pangulo. Ang pag-abstain ay paraan upang mapanatili ang kanilang impluwensya sa kasalukuyan kapangyarihan ng hindi direktang kumakampi sa anumang paksyon. Ito ay post ng Bisaya Defender Party List. So, Senator J.V. Ejercito, you have the right to give your reaction on this particular story na kung saan ay parang inutusan ka daw di umano ni Inigo Zobel na ano tawag dito at naisipan mo mag-abstain para to be fair or playing safe. Yun kami. Sabi ni Lou Restoles, playing safe ka sir, kita na lang sa 2028. Democracy fails when politicians serves elites instead of the people. JV, ipakita mo ngayon na para ka sa bayan kasi tandaan namin ang inyong mga ginagawa sa darating na halalan. Oh. From Lucy Bagilod. When money talks, everybody is listening. From Jose Patriarca. That is why, as much as possible, we, the electorates, must be wise enough in selecting or choosing who among those candidates will serve the people with honor and dignity. From Billy Villanueva, Idol, kandidato ka ngayon 2028, baka mawaw mali ka. From Jere Rosadinho, playing surf ka sir, kita na lang sa 2028. From Lou Restoles. So yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa pasabog ng isang Facebook fan page na pangalan ay ano ba yun? Ang pangalan ng fan page ay wait muna. Bisaya Defender Party List. Hala ka. Kabibig, ano ang iyong reaction hinggil sa pasabog ni Bisaya Defender Party List? Totoo kaya yung kabibig? Well, ang mga ano talaga, ang mga tawag dito, ang mga politiko talagang meron niyang mga benefactor or nagbibigay tawag dito. Sila yung mga ano ba, sa panahon ng eleksyon doon kumakapit ang yung ibang politiko, diba? Pero alam niyo ba kabibig? Meron palang pinasabog din na information si Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson. Ayaw niyang magtawag. Isip-isipin mo naman, ang mga tao halos 9 na buwan na naghihintay. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Marami nang naiinis. Kaya kita mo, maski sila, ayaw nang pumirma. Marami nang disgusted sa kanilang ginagawa. Ito ang importanteng bills yun, yung ang hindi nila inuuna. Siguro ay konektado sila sa mga oligarko. Kaya marami na rin ang ayaw. Di ba? Parang konektado yung si J.V. Ejercito kay Inigo Zobel, tapos itong pasabog ni Senator Marcoleta tungkol sa mga oligarko. So ito kabibig yung video ni Senator Marcoleta para mahimasmasan din tayo sa kanilang sa mga oligarchs. Grabe, no?
uunahin pa yung ibang tao kumpara sa Pilipino. Let's watch this one. Kung ano-ano sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinagaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. O siguro yung tao nag-isip na, ayoko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Yun nga. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para majority po dapat para ma-convict si Sara? Yung conviction ni Sara parang at least mga 16 votes, two-thirds. two-thirds. Opo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Ay, oo. Tama. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man, pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection nung impeachment? Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutan, kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Isa pa yun. Ng hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos siyam na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis kaya kita mo maski sila ay nang pumirma. Yung majority. So maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman ala nang ang makain ng buong Pilipinas, yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang... I-priority. Sus. Yun daw ang tawag din. Yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Tama. Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan. Nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman? Kung ano. So yun kabibig ang pasabog ni Senator Alan Peter Cayeta, Senator Marcoleta. Iyon pala ang nangyari na hindi natin alam sa loob ng Senado. Tingnan nyo, lumalabas na sa bibig ni Senator Marcoleta. Baka may pinaprotektahan ng mga oligarko ang minority. Hala, yung ibang senador. Naku po kabibig. Ano ang iyong komento hinggil dito? Sana maglabas ng statement si Senator J.V. Ejercito. So, malalaman natin sa Lunes, bukas na kabibig, kung merong bang senador na mag-transfer sa majority or madadagdagan pa ang brave 13 senators sa majority block. Or meron bang babaliktad from majority papunta sa minority or meron kayang bagong Senate President. Hala, bagong Senate President na naman kabibig, parang naging hindi stable na ang Senado natin. Di ba kabibig? Ano sa palagay nyo?
kailangan ba talaga mag-elect ng bagong Senate President? Kasi ito mga ilang araw pa naging Senate President si Senate President Alan Peter Cayetano kumpara kay Tito Soto. Sa mga ilang araw ni Cayetano, nakumpara nyo ba kung paano sila mag-handle ng mga problema at sitwasyon sa Senado? Sinong gusto nyo? Tito Soto or Alan Peter Cayetano? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.